Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Virgo. Okay, with the earth elements. Hello po ha. Lola Baby po nagpapakilala. So ngayon po, bibigyan ko po kayo ng general reading ha. Magsisimula po ito ng 19. Babaguhin na natin ha dahil isa maggabi na dito sa Europa. So gagawin dahil ito po ay for 18 to 25 of July. Okay? So gagawin na po nating 19 to 26 of July. Kanina lang po ito nagsimula. Nga lang po, akala ko naka-on ang camera. Hindi pala. So kanina pa ako laswa din. Hindi naka-record. Kaya makikita nyo, nakalantad, naka-open na ang tinatawag na cards. So narito na yung tinatawag areas ng buhay nyo. Mabuti na palingon ako. Wala pala akong record. So hindi ko na ho pwedeng palitan sapagkat narito na ha. So titingnan ko kung kaya ko pang maibalik. Okay? Kung ano. Since ito po is general reading, tingnan natin the energy surrounding para sa inyo sa pangkasalukuyan. Since ang ating tinatawag na energy is very fluid, pwedeng magbago-bago. Okay? Pwedeng maibalik ko kung ano nakita ko kanina or maaring bago na uling energy ang makita ko. Pero ito na yung cards. Okay? So, narito po ang tinatawag na the Hangman. Okay? The Venus. Yan. The planet of Taurus and Libra. Okay? So, narin ang the High Priestess. Okay? Yan. The Devil. Okay? Narito ang tinatawag the Star. Yan. At ang Strength. Okay? So, tatandaan na ang energy is very fluid, pwedeng magbago-bago. So sa areas ng buhay nyo, kasi dalawang card narito, ano? So mabuti na lang hindi maraming cards, otherwise sayang. Okay? Narito ang the Star. Okay? So nag-double confirmation, the Star and the Star. Okay? Yan. So narito ang tinatawag the Four of Cups. Yan ha. Bago natin basahin itong areas ng buhay nyo, dito muna tayo sa energy, pangkasalukuyan. Okay, so meron ditong tinatawag na the Hangman. Yan ha. Ang nakikita ko, there are Virgos, di ba? Yan. Na sila is very, very fragile ang health, di ba? Especially pagdating sa pagbubuntis, maaring buntis ito, di ba? So, kailangan tinatawag na a lot of resting. Maari ito'y kinakailangang i-confine sa ospital habang nagbubuntis, di ba? Napakaselan ng kanyang pagbubuntis. Yan ha. So, kumbaga dito nakasalalay, di ba? Yung tinatawag na buhay ng bata na nasa womb niya. Pwedeng magkaroon ng miscarriage or ito yung tinatawag nasa full ano siya. Okay? Anong tawag dito? Yung full months, 'di ba? Yan. Kompleto ang buwan. Okay? So dito nakasalalay sa tinatawag na High Priestess. Okay, so ang nakikita ko dito is yung tinatawag na ang anak, ang nakikita ko lang ang supling, ang ipapanganak nito is tinatawag na babae. Yan ha. So nakikita ko lang dito yung tinatawag na very very little chance, napakaliit ng chance, okay, na maging kambal ito. Yan ha. There is a chance na maging kambal. Yan ha. Pero ang nakikita ko dito is more, okay? Ang kanyang magiging anak is babae. Yan ha. Okay. A little chance lang na maging kambal ito ha. Okay. So, nakikita dito, maybe this Virgo is so many times na
nagkaroon ng miscarriage, 'di ba? Yan. So napakaselan kung nagbubuntis siya ngayon. So ang nakikita ko dito is manganganak ito, okay? Na ah, in the month of ano ito, let's say time mo na ha. Okay. Dahil ito is sandali ha. Kailan nagsimula ang pagbubuntis na ito? Tinitingnan ko lang ha. Okay. Kung ngayon is tinatawag na nagko-conceive, okay, naglilihi, maaring naglilihi ito ngayon, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Okay, so this is an April babies. Taurus ito, maari. Kung siya is yung tinatawag na full 9 months, okay? Yan. Pwede rin ito yung tinatawag mapaaga, okay? Tinatawag premature babies, okay? So, ibig sabihin, diretso siya sa tinatawag na incubator. Okay? Yan, i-incubator. So, maaring ang babies na ito is yung tinatawag merong complication. Okay? Maaring dahil meron ditong tinatawag na hindi siya dadating sa full 9 months, maaring magkakaroon ng complication. Okay? Yan. Sa kanyang health. Okay? So, yun na nakikita ko. Okay? So, kung makukumpleto ang tinatawag full 9 months yan, healthy baby siya. Okay? So, ibig sabihin nito, pangalagaang maigi ang inyong pagdadalang tao. Okay? Stay away muna. Halimbawa sa alak, kung ito yung mga babaeng na inom na ninigarilyo. Okay? So, ibig sabihin, huwag aabusuhin ang sarili, huwag magpupuyat. Diba? Yan. So, para dito mapangalagaan ang kanyang pagbubuntis. Okay? So, yan lang ang nakikita ko. So, dito na lumabas doon sa tinatawag na yan ha. Pero kung halimbawa sabihin natin hindi ito sa pagbubuntis. Okay? Meron ditong tinatawag na very, very indecisive siya. Okay? Sa kanya tinatawag na meron lang ako dito ha. Very, very indecisive siya sa kanyang tinatawag na sexuality. Okay? Ibig sabihin nito, hindi pa niya mailabas. It's like hindi pa siguro siya ready ilabas yung kanyang tunay na kasarian. Diba? It's like babaeng nakulong sa katawan ng lalaki, lalaking nakulong sa katawan ng babae. So, ang pinag-uusapan natin dito is yung tinatawag mga LGBT, either bakla or tomboy. Okay? Yan ha. So, ibig sabihin nito, pinagdududahan niya ang kanyang sexuality. Yan ha. So, meron dito yung tinatawag na hindi pa siya ready para lumabas. Diba? It's like, announce the world about their sexuality. Diba? Tinatawag tomboy or bakla. Okay? So, naririto yung tinatawag na meron ditong very, very moody. Okay? Especially pagka meron silang tinatawag na period. Yung monthly period nila ha. Halimbawa, monthly period nila. Very, very moody. Yan na. At saka yung tinatawag maaring nagsusuka. Masakit yung kanilang puson, diba? May mga nakaka-experience sila ng mga cramps, di ba? Yan. So, napakahirap pagka sila is dinadatnan ng tinatawag na monthly period. Yan ha. So, ibig sabihin nito, maaring tinatawag na gumagamit siguro sila ng mga herbal, herbal tea para tinatawag mag-flush, okay, yung toxins sa body nila. Okay, yan. So, meron dito, sandali lang ha. Okay. Meron dito yung tinatawag na may mga kasamahan sila, okay? So, ibig sabihin nito na challenge. Laging, it's like to mga kasamahan nila, mga provoker. Yan ha. Mahilig man provoke. Yan ha. Are you working sa tinatawag? Kasi may mga provoker dito. Mahilig man provoke. Okay? Yung tinatawag na siguro mga psychopath ito, psychedelic. Saan ito? Halimbawa, maybe you are working in a hospital, di ba? Sa mga mental patients. Kagaya ng tinatawag na
psychiatric patients, 'di ba? Yun lang ang nakikita ko. Or maaring tong taong ito is nagtatrabaho doon sa pirisuhan, maari sila ang doon yung bantay, 'di ba? May tawag doon, 'di ba? Bantay sila sa mga piriso, okay? So nakikita dito yung tinatawag na their kind or tinatawag their profession. Okay? So meron din dito yung tinatawag mga beautician, 'di ba? Maaring sabihin na natin sila is more on manicure, pedicure, 'di ba? Baka may mga wellness clinic din sila. Okay? 'Yun ang specialization nila. So meron din ditong tinatawag na they are very very skilled, okay, sa kanilang trabaho at kilala sila. Okay, yan, nakikita kilala. So nakikita dito yung tinatawag about their traits, maybe yung kanilang tinatawag na isa sa kanilang pag-uugali, yung pagiging motherhood, 'di ba? Kahit hindi sila nanay, mga halimbawa dalaga pa lang, 'di ba? Maybe they are narcissists. Nakikita kasi yung kanilang femininity, motherhood, 'di ba? The feminine sides, yan ha. So for whatever reasons, narito ang tinatawag na it's about their freedom, 'di ba? Maaring matatapos na ang kontrata nila sa trabaho, 'di ba? Okay. So, ibig sabihin nito, for some of you here, is yung tinatawag na you are very, very happy sapagkat nagkaroon. Maaring it has something to do about increasing ng salaries, di ba? Or tinatawag promotions, di ba? So, meron din ditong tinatawag na may mga asawa, di ba? Pero nakikita mo yung kanilang pamumuhay is napaka-luxury. Yan ha? Because they are working. Maybe their husband is also working or their wife is working but they are far from each other. Okay? Yan. So, yan ang nakikita ko po sa inyo ha? So, whatever is this, di ba? Meron ditong tinatawag na itong taong ito is very, very difficult to handle, okay? So, ibig sabihin, kailangan nito yung tinatawag pang-unawa, okay? So, meron din dito tinatawag na mga intuitive, very high intuitive person, pero inaabuso nila, okay? Masyado abusado ang kanilang tinatawag na gifts, okay? Yan. So, meron ditong tinatawag na na sila, di ba? Nakawala na sila, okay? Sa kanilang, I think, meron ditong tinatawag marriage, di ba? Yan. Yung marriage nila is very, very successful. It's like a lifetime partner. Meron sila mga lifetime partner. Di ba? Yan. So, nakikita. So, nakikita rin dito yung tinatawag na they are the same soulmate. Soulmate sila, ha? So, narito ang tinatawag, tingnan natin sa ang areas ng buhay ninyo. Ito, ha? Okay. So, since narito ang tinatawag na the star, okay, and the four of cups, yan, ha? So, pag sinabi mong the four of cups, yung kabigatan ng kanilang damdamin, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, may mga pasan-pasan sila, dala-dala silang bigat sa kanilang puso. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na gusto nila itong mawala, di ba? Ano ito? Maybe it has something to do. Halimbawa, sabihin na natin kasi may mga, it's like, merong mga losses, di ba? Yan. Merong tinatawag na, it's like kabagalan, mabagal, di ba? Yan. Mabagal bago malutas, mabagal bago magkaroon ng kasagutan, di ba? Yan. Since narito ang tinatawag na the star, di ba? The star of all season. Yan, ha? Okay. So, titingnan ko lang, ha? Malungkot ang taong ito, di ba? Kasi kumbaga dito yung tinatawag, malayo siya sa kanyang minamahal, okay? The star. Yan, ha? So, ibig sabihin, ito ang kanyang soulmate, pero malayo siya. Nakikita mo yung kanyang pangungulila. Yan, ha? Okay.
So, naririto ang tinatawag the Queen of Wands, di ba? So, ano ibig sabihin ng the Queen of Wands? Okay, ibig sabihin nito, yung tinatawag na this person is, it's like matatag. Matatag ang kanyang kabuhayan, di ba? Kasi meron siyang corona, di ba? It's like, meron siyang success, di ba? Saan ang success niya? Dito sa kanyang hanap buhay. Kasi the star, di ba yan? Okay. So, maaaring dito sabihin na nating meron kasi ditong tinatawag the devil, di ba? So, maaaring sabihin na nating from the past is problemado siya sa mga kasama niya sa trabaho, di ba? Yan. Problemado siya din sa kanyang boss, di ba? So, ibig sabihin nito, it's like ngayon, di ba? Natapos na. Okay? Kasi narito ang double confirmation ng the star. Natapos na ang kanyang tinatawag delubyo sa buhay, paghihirap sa buhay. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag either matatapos na rin. Malapit nang matapos. Yan ang kanyang mga tinatawag dalahing bigat sa puso niya. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, it's like tinatawag na this person, okay? It's like accumulated. May mga na-accumulate na siya. Ano yung mga na-accumulated niya? Karunungan, 'di ba? Experience, pera, wealth, 'di ba? So maaring ito yung tinatawag magse-settle down na siya. Okay, yan. Ibig sabihin nito, siguro ito ay single or whatever, masyado siyang busy sa pag-accumulate ng kanyang tinatawag kayamanan. So ito yung tinatawag na paglipasan na ng panahon, 'di ba? So it's about time to settle down. Yun ang nakikita ko. Maybe they will buy properties, they will buy a house, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag kaya narito ang the devil, ibig sabihin nito is yung tinatawag na meron siya mga ile-let go sa buhay na niya. Diba? Yan. Na kumbaga dito, ano itong ile-let go niya? Diba? Let's say, sabihin na nating work. Diba? Yan. A relationship, di ba? Maybe sabihin na natin yung kanyang pagiging vanity, pwede rin, di ba? Yan. So, ibig sabihin, maaring sabihin na natin siya is, it's more about tinatawag na inwards, papasok, di ba? Yan. Papasok na siya. It's like, more domestication, more domesticated life. Okay? Yan. Mari sabihin na natin baka mag-aano na lang siya, plain housewife or kung ito'y lalaki, di ba? They will choose yung tinatawag na domesticated life. Di ba? Yan. Yan lang ang nakikita ko, ha? So, naririto ang tinatawag na the Five of Cups. Yan, ha? So, ano ibig sabihin ng the Five of Cups na ito? Tinatawag kapaguran ng isip, kapaguran ng katawan, di ba? Yan. Yung kanilang pamumroblema, maaaring namumroblema sila sa kanilang sitwasyon, di ba? Sa pamemera nila, sa trabaho nila. Kasi nakikita mo dito, the Five of Cups, ha? Patang-pata ang kanyang katawan, 'di ba? Kaya dito kita mo Five of Cups to the Four of Cups. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, tinatawag na it's like kung ito may trabaho, 'di ba? Ito yung tinatawag na itong trabahong ito is kinakain ang kanyang lakas. Okay? Kasi narito ang tinatawag the Hangman. Okay? Yan. Inuubos ng trabahong ito, okay, ng mga taong ito. Maaring nagsisilbi siya, 'di ba? Maybe domestic helper siya o FW. Inuubos nila ang lakas ng tinatawag na the Virgo, 'di ba? Yan. So nakikita mo dito yung tinatawag the Virgo, okay? Kung i-describe mo ang the Virgo, ito ang tinatawag the beautiful Virgo, 'di ba? Pero kumbaga dito, yung tinatawag na neglect na niya. 'Di ba? Kung kaya dito kitang-kita mo how beautiful, how healthy, the skin is glowing, 'di ba? Pero dito, ito ang nangyayari sa kanya, 'di ba?
pagka siya is tinatawag na masyadong inaabuso. Okay? Ina-abuse siya. Halimbawa ng employer niya, ng mga kasamahan niya, 'di ba? Mga maaring sabihin natin sa loob ng bahay, ng family, 'di ba? Yan. So kung kaya dito nakikita mo yung tinatawag na the Virgo, yan ha, nagkakaroon ng tinatawag na parang ano tawag dito? Hindi na, I don't know kung napupuot ito since narito ang the devil, okay? So ibig sabihin nito, it's like this person wants to cut off the contract, this contract, okay? Yan, kasi masyado ng toxic, yan ha, masyado na siyang toxic. So ibig sabihin nito, yung tinatawag, gusto naman niya, di ba? Ma-enjoy, di ba, yung kanyang buhay. It's like ito yung kanyang buhay na nakasanayan before na napapasok siya dito. Okay? Yan. So, kaya dito nakikita mo siya, 'di ba? It's like naka-prison siya. Yan, sa tinatawag na the hangman and the moon. Naka-prison siya. Okay? Yan. Hindi niya alam hanggang kailan ito, 'di ba? Itong tinatawag na pagkakakadena, maaring sabihin na nating ito'y nagpapahirap. Hindi siya happy, di ba? Yan. Kumbaga dito nakikita mo yung tinatawag napakagandang Virgo because this describe the real Virgo, di ba? So kumbaga dito it's like there is a commitment na patali, di ba? Napapirma, okay? Merong kontrata. So kumbaga dito yung tinatawag na it affects them. Masyado ng toxic ang tinatawag the Virgo. Okay? But they do not know. Okay? Yan. Kung hanggang kailan ito. And it will. Ibig sabihin ito, matatapos na. Okay? Kasi sumunod sa tinatawag na the devil, ang tinatawag na the star. Ibig sabihin ito, it will not take long, 'di ba? Yan. Maybe sabihin na natin if not this year, next year. Okay? Yan. Pagpasok ng 2027, ibig sabihin nito magpakatatag lang siya, 'di ba? Kumapit lang siyang maigi sa Diyos, okay? At ito yung tinatawag lahat ng kanyang kung sino itong kakontrata niya, 'di ba? It's like para silang mga vampires, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin itong mga taong ito yung tinatawag na masyadong abusive. Yan ha. They are abusing the Virgo. Yan ha. Okay. So dito kaya lang the Virgo is nakaka-survive, 'di ba? It's about their struggles because they are praying, okay? They are praying. Kita mo dito, okay? They are praying, okay? So, ibig sabihin na what kind of relationship is this, okay? Halimbawa, sabihin nating marriage or a job, okay? Itinali okay? Napatali sila. Yan ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it will not take long. It's just only a matter of months. Tapos na ito. Okay? So, yan lang po ang nakikita ko sa inyo. Yan ha. Salamat po ng marami. Okay? Whatever is this, di ba? Yan. It's like dito, magkakaroon ng ito yung the Ten of Cups, di ba? Yan. It's like sabihin na nating napalayo siya sa family niya, di ba? Yan, pagsasama-sama na family. So, ibig sabihin nito, if they are kita ninyo, if they are deciding, 'di ba, na magkaroon ng mga anak, yan no, kita mo. Yan may mga anak. Kanina dito meron tinatawag na ang gender ng bata is ang nakita ko babae. Kita nyo, dalawang girls, magkasunod na girls, 'di ba? Yan. So, that's I see for you, okay? It's like tinatawag, hold on to your dear life, di ba? Yan. Sapagkat matatapos din ito. Yan ha? At makakasama mo na itong family mo, okay? It's like tinatawag na meron ditong, it's like wealth, di ba? Malaking kayamanan, malaking blessings, abundance, biyaya. Di ba? Pwedeng biyaya, malaking biyaya na magkaroon kayo ng mga anak or malaking biyaya na ang iyong kapartner is your soulmate. Di ba? O yung tinatawag malaking biyaya na kayo is blessed ang family. Di ba? So kaya nga narito, ang the hangman, it's all
about tinatawag na savoring your abundance. Yan ha. Thank you very much.